Hi guys! Good afternoon! For today's video ay i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga requirements sa pagkuha ng locational clearance. So, ito na nga guys, kung new business kayo at naka-base kayo dito sa Taguig, ito po yung mga experience ko na pinagdaanan pagkuha ng permit para dito sa aming munting tindahan. So, ito na nga guys. So, una muna, syempre dapat may barangay business permit na kayo. Pangalawa, may DTI na kayo dapat. And then, kukuha kayo ng tawag na ito, affidavit of undertaking. Ipapanotaryo nyo po yun. And then, yung pang-apat, ayun, location sketch po ng inyong tindahan. So, isulat nyo lang po kung pwede naman, ina-accept naman nila. And then, pipicturean nyo po yung inyong tindahan, yung harap. Ganon. Tapos, syempre, yung list of contract between doon sa lessor and ninyo kung nagre-rent kayo. Pero, kung hindi naman kayo nagre-rent, eh, syempre, yung title ng property kung saan nakalocate yung inyong business. And then, ano pa ba? Tax declaration. So, yun po yung mga kailangan nyong ipasa sa pagkuha ng locational clearance. So, yung list of contract po, dapat nakanotaryo siya. Yung affidavit of undertaking, dapat nakanotaryo din po. And then, kung tawag nito, ano pa ba? Baka may nakalimutan ako. Wait. Baka may nakalimutan ako. Baka sisihin nyo ako. Basta yun lang guys, yung hiningi sa amin requirements. So, 1, list of contract, notaryo. Papanotaryo yon. Ayan. Number 2, DTI. Number 3, barangay business permit, tax declaration nung sa may-ari ng inuupahan nyo. Tapos, picture ng business nyo, harapan nun. Then, sketch location ng tindahan nyo. And then, number 8 is affidavit of undertaking. Ayun. So, yun lang naman yung requirements. Tapos, may fill upan lang kayo doon. Tapos ipapasa nyo na po yun doon sa satellite office ng City Hall ng Taguig sa may SM Aura 9th floor. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung background nyo kasi dito katublinag sa tindahan namin medyo maingay, kaya pagpasensyahan nyo na and sana naintindihan nyo kahit medyo maingay. Tapos mag-aantay kayo, di ba kompleto na yung requirements na ipasa nyo na. I-check naman yun doon kung ano yung mga kailangan nyong ipasa. Basta sa amin, as a mini hardware, yun yung hininging requirement sa amin. 8 lang. And then, pag okay na yun, ite-text nila kayo kung okay na. Kasi mag-ano sila, mag-i-inspection. Pag na-inspection na, mag-aantay ulit kayo ng text nila kung okay, kung pumasa kayo dun sa inspection. Huwag kayo guys mag-alala kasi sa inspection naman, wala naman silang hinahanap na kung ano-ano. Basta titingnan lang nila yung inyong location, yung inyong tindahan, kung tama ba yung dineclare nyo doon sa DTI tsaka barangay business permit na pinarehistro nyo, di ba? Ganun naman talaga yon. Wala naman iba. Tapos pipicturean lang yun nila. And then, mag-antay kayo ulit. Mahaba na yung isang araw. Ite-text na kayo na, ayun, report na kayo doon. Tapos may babayaran kayong 200 pesos sa locational clearance. And then, after that, mag-aantay kayo ulit para na yun, para sa releasing na ng locational clearance. Kasi, bago kayo makapag-proceed sa business permit, kailangan hawak nyo muna yung locational clearance nyo. So, bali ganito po yung ibibigay sa inyo. Wait, papakita ko sa inyo yung locational clearance. Kung anong klase ba yon. So, ito po siya. Ayan. Ganito po yung ibibigay nila sa inyo. So, kailangan meron kayo nito para makapag-proceed kayo sa pag-process ng business permit. Ayun. Tapos, pag okay na, pag na may resibo na kayo, ayun, mag-antay na lang kayo ng releasing. Pag na-release na, pwede na kayo mag-proceed sa business permit. So, next vlog ko naman i-discuss kung ano yung requirements para sa business permit. Para naman di kayo maboring sa panonood nito. Ayan, sana nakatulong ako sa mga bagong magtatayo pa lang ng negosyo na magkukuha ng locational clearance dito sa City of Taguig. And guys, disclaimer lang po, every business po may times na may mga additional requirements sila. So sa amin kasi na mini hardware, yun yung hiningi sa amin na requirements. So di ko lang sure kung sa ibang
category ng business is may iba pa silang idadagdag na requirement. So, yun lamang. Maraming salamat. And don't forget to like, share, and subscribe, di ba? So, yun lang.